Ako po si Brother Marvin Tawidi. Ang tanong ko po, bago magtanong, mayroon po kasi akong binabiwasadihan na isang Pentecostal na ang kanyang paniniwala ay yung bautismo ay sa pangalan ni Jesucristo. Kaya nga ay nagtatalo kami, ay gusto niyang idiin yung dapat ang bautismo sa pangalan ni Kristo, no? Kaya gusto kong maliwanagan, kapatid, ano ang aking maituturo doon na maidiin sa kanya yung, kasi sabi ni Pedro doon sa Gawa 2:38 na magsisi kayo at bautismo sa pangalan ni Jesucristo sa ipapatawad yung kasalanan. Kaya ang gusto niyang parating ay dapat ang bautismo sa pangalan ni Kristo. So ang tanong ko doon ay ano po dapat ang aking maituro na tamang bautismo? Yun lang po. Magandang tanong po yan kasi karamihan po sa mga Pentecostal, lalo na sa mga Juanes, kahit na yung ibang mga Trinitarian at mga born again, ang kanilang bautismo na ginagawa ay sa pangalan ni Jesus. Ayan. Ang kanilang katawiran ay dahil hindi daw nagbautismo ang mga alagad sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Yan, ano ang ating sagot sa mga ganon? Kami po marami nang na-encounter at medyo mahirap talaga silang paniwalain. So, ang ating pong pinakamahalagang sundan ay yung utos, mga kapatid. Yung utos ng ating Panginoon ay naroon sa Mateo 28:19 na humayo kayo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa at bautismohan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Walang duda, ito po yung utos. Ngayon, ang katuwiran nila, wala raw nabautismuhan sa aklat ng gawa o ng mga alagad sa ganitong pangalan. Ang ginagamit po ay yung nangangaral ang mga alagad tulad ng 2:38 ng gawa na magbabautismo kayo o magbautismo kayo sa pangalan ng Panginoong Yesus ikapagpapatawad ninyong kasalanan. So, yun po ay hindi galing sa utos ni Jesus. Yun po ay galing sa bibig ng mga alagad. Alam nyo kasi, pag sinabing sa pangalan ni Jesus, ang ibig pong sabihin nito ay galing sa authority. Yung salitang pangalan po kasi, yan po ay nangangahulugan na kapangyarihan or authority. O tingnan po natin. Magbibigay ho muna ako sa inyo ng ibang talata. Dito sa Mateo 1:21 ay sinabi po rito na ang kahulugan ng salitang Jesus. Nang ibig sabihin ay tagapagligtas. Ano po? Ngayon, dito sa Gawa 4:7 ay ganito po yung ating mababasa, mga kapatid. At nang kanilang mailagay na sila sa gitna nila, ay sila'y tinanong, sa anong kapangyarihan o sa anong pangalan ninyo ginawa ito? So, yung pong tanong na sa anong kapangyarihan at sa anong pangalan ay merong malalim na kahulugan at dito po nagkamali ang ating mga kaibigan. Kasi yung tanong dito nangangahulugan, sinong authority ang nagbigay sa inyo? So, ang salitang ginamit, sa kaninong pangalan? May karugtong sa anong kapangyarihan o sa anong pangalan. So, ibig sabihin, yung power or authority ay pareho ng kahulugan. So, ang salitang sa pangalan ni Jesus ay dala niya ang authority na ibinigay sa kanya ng Ama. Ganito yung ating mababasa sa Gawa 10:38. Sabi rito, sa makatuwid bagay si Jesus na taga Nazaret, kung paanong siya'y pinahira ng Diyos ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan na naglilibot na gumagawa ng mabuti at nagpapagaling sa lahat ng mga pinahirapan ng dyablo sapagkat sumasa kanya ang Diyos. So, yung salita ho dito, siya'y pinahira ng Diyos ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan. Ito po ay kasing kahulugan ng salitang sa pangalan. Kaya, pagdating po doon sa chapter 10, verse 1, ay ganito, sabi, at nang sila'y nangagsasalita pa sa bayan, ay nagsilapit sa kanila ang mga saserdote at ang puno ng templo at ang mga Sadusiyo. Palibhasa'y totoong nangangababagabag sapagkat tinuruan nila ang bayan at ibinalita sa pangalan ni Jesus ang pagkabuhay na maguli sa mga patay. Nakita niyo yung salitang ibinalita sa pangalan ni Jesus. Ang tanong ay, nung nagbabalita sila sa pangalan ni Jesus, ano yun? Inuusal nila?
o yung daladala nila yung aral galing sa Panginoon? Kailangan naman, binabalita ko sa inyo sa pangalan ni Jesus. Ganun lang, wala silang ibang binabasa o sinasabi. Di po. Ang ibig po sabihin noon ay dinutupad nila yung utos o authority ni Jesus. Mga kapatid, kaya dito sa 4:10 ng gawa ay ganun din ang ating mababasa. Talastasin ninyong lahat at sa buong bayan ng Israel na sa pangalan ni Jesucristo na taga Nazaret na inyong ipinako sa cross. Sabi doon na binuhay ng Diyos na baguli sa mga patay dahil sa Kanya'y ay nakatindig ang taong ito sa inyong harap na walang sakit. So, andito na naman yung sa pangalan ni Jesus, mga kapatid. At ang ibig pong sabihin, tingnan nyo po, mayroong pagtatalo-talo dito sa 1 Corinto 1:12. Sabi po rito, ibig ko ngang sabihin ito na ang bawat isa sa inyo ay nagsasabi, ako'y kay Pablo, ako'y kay Apolos, at ako'y kay Sipas, at ako'y kay Kristo. Nababahagi baga si Kristo, ipinako baga sa cross si Pablo dahil sa inyo, o binautismuhan baga kayo sa pangalan ni Pablo. So nakita po ninyo yung pagtatalo-talo kung sino yung may authority. In short, mga kapatid, yung salitang gawin ang mga bagay, nangaral sa pangalan ni Jesus, nagbautismo sa pangalan ni Jesus, ito po ay ang pagtupad sa utos ni Jesus. Kapag ka nagbautismo ka na hindi ayon sa utos ni Jesus, hindi mo ginawa ito sa pangalan ni Jesus. Meron kang ginawa na hindi nakabase sa inutos ni Jesus, hindi mo yun ginawa sa pangalan ni Jesus. Hindi nangangahulugan, uusalin mo mismo yon. Kaya yung pong mga talata sa aklat ng gawa ay hindi po sila nagbabautismo noon mismo. Mabuti sana kung aktual na binabautismuhan kita sa pangalan ni Jesus. Sabay, walang ganon. Nangangaral. Ibig sabihin, magsipagsisi kayo. Magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesus. Ibig sabihin, magpabautismo kayo ayon sa, kasi binigyan sila ng authority ni Jesus. Magbabautismo kayo ayon sa utos ni Jesus. Kaya ang bautismo sa pangalan ni Jesus ay ang Mateo 28:19. Yan po yung bautismo sa pangalan ni Jesus kasi utos sa kanya eh. Paano mo ngayon i-reconcile yung ginawa sa pangalan ni Jesus? Paano natin ngayon ipapaliwanag yun? Ay di, panay ang gawa. Kung ano man yung ginagawa nila sa pangalan ni Jesus, ginagawa kita. Ganon ba yun? So hindi po ganon kababaw ang ibig sabihin nun. Brother Gomer. Tama po yun. Kaya nga doon sa 4:7 po ng gawa, noong mga nangangaral po kasi yung mga apostol, hinuli po sila eh. Di ba? Tapos ang tanong sa kanila ng mga Saduceo at mga Pariseo sa gawa 4:7, sundan po ninyo ha, at nang kanilang mailagay na sila sa gitna nila, itinanong sa anong kapangyarihan o sa anong pangalan ginawa ninyo ito. So ibig sabihin, ano yung authority? Anong authority? Bakit kayo nangangaral? Tapos nung pinakawalan po sila, ang ipinagtagubilin sa kanila ng mga Hudyo, ng mga Pariseo, sa 18, sa 4:18 ng gawa. At sila'y tinawag nila at binalaan sila na sa anumang paraan ay huwag silang magsipagsalita ni magsipagturo tungkol sa pangalan ni Jesus. Ibig sabihin, pinagbawalan na po silang mangaral tungkol sa pangalan ni Jesus. Kaso lang, hindi po nakinig yung mga alagad. Pagdating po doon sa gawa, sa 5:28, ano ang sabi po nila dyan? Sa gawa 5:28 ay ganito yung sinasabi. Na sinasabi, ibinala naming mahigpit sa inyo na huwag kayong magturo sa pangalang ito. At narito, pinuno ninyo ang Jerusalem ng inyong aral. Nakita po ninyo? Pinuno ninyo ang Jerusalem ng inyong aral at ibig ninyong iparatang sa amin ang dugo ng taong ito. Ang ibig sabihin, yung pagbabawal nila na mangaral sa pangalan ng Panginoong Hesus ay pinagbabawalan sila na mangaral ng aral ng ating Panginoong Hesus. Hindi yun mismo yung pangalan. Hindi yun ang pinagbabawal na wag nilang ipangaral yung pangalang Hesus. Kundi, yung mga aral na iniaaral na ipinagtagubilin sa kanyang mga apostol. Kasi ang aral ng ating Panginoon sa kanila, yun nga nasa 28:19 na magsiyaon kayo. Ayan na. Dinanya natin yung Mateo 28:19. Ito yung aral ng ating Panginoon. Dahil dito ay magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa
na sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Verse 20, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. So meaning, yung pong tinatawag na bautismo sa pangalan ng ating Panginoong Hesus ay ito yung bautismo na itinuro ng ating Panginoon. Okay? At yun ang dapat gagawin. Kung papaano ang itinuro ng ating Panginoon sa pagbabautismo, nandito po sa 28:19. Kasi hindi po pwedeng magkontra, no, yung 2:38 at saka itong 28:19, mga kapatid. Okay? Kasi kung ang pakikinggan natin yung sinabi ni Apostol Pedro, magsisikip at magbautismo sa pangalan ni Jesus. Okay? Ay ang sabi ng Panginoon dito, ibautismuhan ninyo sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu. Doon sa gawa, ang nagsalita sino? Si Pedro. Doon sa 28:19, sino? Si Kristo. Sino ang masusunod? Talo pa rin, di ba? Kung titingnan natin yung mas authority pa rin yung salita ng ating Panginoon sa 28:19. Kaya lang, hindi po nga yan magkakontra. Okay? Yun po yung dapat na maging maliwanag.